sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Monsenyor Manny Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Talagang iba po ang may pinagsamahan, mga kababayan, ha? Mga kuyang mga ateng. Abay, kita dahil sa pinagsamahan ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. at dating Governor, delayed Governor Johnny Remulla. Abay, yung kanilang magandang pinagsamahan po, mahabigin yung magandang pinagsamahan ng mga tatay. Abay, ipinamana na sa mga anak-anak. Ayan, isa bagay talagang ganyan. Di mo rin masisisi ang presidente dahil kung kanino siya kumpiyansa. Ayan, abay, tulad ng kanyang dating ama. Abay, doon. Kaya yan po, mahabigan wala nang iba. Manunumpa na nasa Malacanang ka na ba, Gob? Ha? Abay, ngayong alas 9 ng umaga ay manunumpa na sa Malacanang ang Cavite Governor John Vic Remulla bilang secretary ng DILG. Ayan. Ganyan talaga. Ayan, kumbaga ang dating governor Wapog Remulla. Wapog ang tawag kay dating governor Johnny Remulla noong araw sa Cavite, ha? Kumbaga si dating delayed governor Johnny Remulla, parang ano ito, ha? Parang melmatay ng Metro Manila Commission noong araw ng Quezon City at Ramon Bagatsing ng Maynila, ha? Abay, talagang napaka loyal sa dating Pangulong Marcos. Congrats and good luck, Governor John Vic Remulla, ha? At congratulations sa ating pamangkin, Most Worshipful Mayor Bambol Tolentino, ha? Aba, si pamangkin Athena pala ang magiging gobernador ngayong manunumpa na bilang secretary ng DILG si Governor John Vic Remulla. Pero teka muna, sinong tatakbong gobernador? Si Athena na rin ba? Anyway, mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Last day po ngayong mahabigan ng filing ng Certificate of Candidacy, ha? Abay, ready na ba Chairman Boy George ng COMELEC, ha? Ayan, kumbaga mahabigan magsasara na ang telon ng napaka-lucrative business, politics. Ay, nakatalaga politika, mahabigan ginagawa ng hanap buhay ito ng sabihin na natin marami-rami, ha? Ayan, maraming yumayaman sa politika, mahabigan, ha? Maraming nagiging milyonaryo. Ayan, hindi lang milyonaryo, multi-millionaire at billionaire pa, ha? Ay, nako, pero bakit nga ba ganun? Manong Chabit, abay, lahat na nasa iyo, ba't ikaw ay tatakbo pang senador? Ayan. Pero ang dating Pangulong Digong Aydong, good morning Mr. President, ha?
Abay, nakita niyo po yung mga video kay dating Pangulong Digong Duterte, mahabigan. Parang medyo nangayayat ang dating Pangulong Digong. May sakit ka ba, Mr. President, sir? Ayan, bako lang yan sa durian dong. Abay, at saka medyo, ilan taon na ba ang dating Pangulong Digong? Second gentleman months, ha? Kung pulong, ilan taon na ba si Mr. President, ha? Abay, medyo mahina. At saka yung pagsasalita niya, parang wala na yung fan ng kanya mga mura-mura nung araw. Parang nanghina na, ha? Siguro naapektuhan din dito sa problema niya sa ICC. Ayan, yung investigasyon sa Quad Committee, na ipapatawag siya. So, medyo humina na po, mahabigan ng dating Pangulong Digong. Ayan, siguro, Mr. President, abay, mag-jogging-jogging ka sa Davao City, dong. The order is dead or alive. Dong, That is a freedom of expression. ayan, so yan po, mahabigan. Pero teka muna, Malu, ha? Ano ba nangyayari dito sa kumpare mo? Nasisiraan na ba ng bait ito? Ha? Diyos ko po, mahabagin naman, Alam po ba yung mahabigan kung sino ang lalaban kay dating Vice President Leni Robredo bilang mayor ng Naga City? Abay, tinamaan ng magaling naman, ha? Ayan na. Parang nakakahiya namang wala na siya sa atin. Pero minsan kaya tayo kaya tayo natatawa na lamang sa mga nasa politika dahil ang ginagawa po ay ginagawa ng negosyo, ha? Alam po ba ninyo, alam mo ba, Mosulsipol Tom Rentoy, kuyang General Rons, Joe Roncesvalles ang lalaban kay Vice President Leni Robredo bilang mayor ng Naga City? Aba, isang Resty de Quiros. Well, talagang ganyan. Trip-trip lang yan, mga kuya, mga ateng, ha? Pero, masaya malungkot ang politics ngayon dahil una, ayan, General Marbil, ha? Abay, congratulations nga pala, Brigadier General pangalan sa spokesperson ng PNP. Ayan, si Attorney General na ngayon, ha? Jean Fajardo. Ayan, abay, magandang ito sa mga kapulisan ngayon. Ayan, dahil wala nang matinding oposisyon. Ayan. Nasaan ang mga oposisyon na wala, ha? Nasaan ang mga taga-Liberal Party, yung mga dilawan kung tawagin, ha? Anyway, so yan po, mabigan. Una, nawalan tayo ng malakas na fiscalizer, yung malakas na oposisyon. Dahil nagkampi-kampi na, ayan, ang good news, dahil maganda rin ang ginawa ng presidente. Abay, ang marching order para ng presidente, mahabigan. May tinatawag na, dahil siyempre, midterm elections, mahabigan. Alam po yung pagka midterm elections, madaming gustong mapasama sa administrasyon, ha? Kasi siyempre, iba rin yung may resources ka sa gobyerno, ha? At ikakampanya ka ng presidente, ha? Kaya lahat po nagkukumhog na pumunta ng administrasyon. Kaya ngayon po ang marching order para ng presidente, ha? Abay, Apo General Thompson Paltica Lanchon, ha? Equity of the incumbent. Ayan. Parang wala na yata dati-dati zona libre, ha? Ayan. Kung magkakakampi, ayan, maglalaban-laban, bahalang yung magbakbakan, ha? Zona libre, ha? Ayan. Pero ngayon po ang order daw ng Pangulong Bonget Marcos equity of the incumbent. So lamang, ayan, ang mga nakaupo ngayon.
79 years old na pala ang dating Pangulong Digong, ha? Kaya pala medyo mahina at saka halata po yung yung kanyang pangangayayat po, mga kaibigan. Damdamin Bayan. At hatawin na nga natin ang mga reports. Abay, alamin nga natin na nandyan na ba si Boy George Boy G, ha? Sa detent dyan sa Manila Hotel. Abay, sino kaya ang mga hahabol pa, ha? Ayan. Abay, Mayor Albi Benitez, ha? Abay, ang Mayor Albi Benitez mukhang ito'y tatakbo na ring congressman ulit, At good morning nga pala sa mga taga Cavite, ha? Ayan. Alam po niyo, mga kaibigan, ang kainaman din diyan sa sa Carmona, Cavite. Parang parang Mandaluyong at San Juan. Ayan. Filing pa lang ng COC wala na. Ayan, parang Bulacan. Governor Daniel Fernando, ha? Ayan. Saan pa ba? Lalo na sa Quezon. Si Governor Angelina Jolie Helen Tan Suarez. Ayan. Abay, walang mga kalaban po, mahabing, kaya parang tapos na ang eleksyon, ha? Mukhang nagkasundo na ang mga Suarez at Tan sa probinsya ng Quezon. Ayan. Walang lalaban kay Governor Helen Tan Suarez at wala ring lalaban kay Congressman JJ Suarez Tan. Ayan. Ganun lang yan, ha? Ayan. So, peaceful, ayan, sa mga lugar na yan. Ito nga pala, ha? Sabi ng ating bubit, matindi ang ngayon, ha? Labanan dyan sa Silang Cavite naman, ha? Abay, si Mayor Kevin Anarna, ha? Lalabanan ng kanyang vice mayor na acting mayor ngayon, General Carranza. Damdamin Bayan. Alamin nga natin ang report mula sa Maynila. Mga supporters ni Yorme Isko Moreno maagang dumating sa Arroceros sa para sa paghain ng COC. Ganon, ha? Abay, abangan nila ang Mayor Hani Lacuna dyan, ha? At meron pang isang o nga pala, ha, yung kinatawan ng Tutok Party List, ha? Itong Tutok Party List kaya Senator Coco Pimentel, ha? Dapat talagang baguhin ang party list system natin. Abay, ginagawa ng negosyo ito at kakakatawanan, ha? Saan naman nakita ng party list na Tutok Party List, ha? Anong tinututukan nito, ha? Mga produktong gaw-gaw? Damdamin Bayan. Ito na nga, Aris Number 29 Boy Gonzales. Ano ang latest sa lungsod ng Maynila? Ayan, three-cornered fight nga ba ang labanan sa pagka-mayor sa Manila, Boy? Boy G. Nakaya, dumataksa ang mga supporters niya dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso dito sa Arroceros Park sa lungsod ng Maynila. At kanina pala maaga pa lamang nagsimula na magtipod-tipod, pero sa mga sumandaling ito ay mas dumami, kaya sa mga motorista mahirap nang dumaan dito sa may bahagi ng sabi ng Universidad de Manila. Kung papunta ka ng Central Station ng LRT, nasa napakarami na ang mga supporters ng Isko Moreno Dumagoso na magpapay ng kanilang certificate of candidacy ngayong umagang ito sa isang mall dito sa sabi ng Manila City Hall. At ang kanyang sa partner sa pagka-visual kage, ang pang-visual kage na kay si Atienza, natatakbo ng visual kage, at ang mga supporters ni Yorme naman, ang mga Yormestos naman ay iba't ibang mga social at congressman na magtutungo ngayon dito sa Arroceros Park sa lungsod ng Maynila. Yan ang sitwasyon na kahit sa pagkain ng Boy. Yes, so, confirm si Yorme Isko mag-file ngayon ng COC sa Maynila at hindi sa Makati. Di ba taga Forbes Park na siya?
Akala ko sa Makati magpapail ng COC, Maynila pala. Babalik pala sa Maynila ang Yorme Isko. Babalik lang. Babalik. Ang sigaw ng mga supporters, Yorme ito. Bumalik ka na. Yan ang sigaw lakay. Sabi naman ni Mayor Radio Lacuna lakay. Anong babalik? So, babalik sa Tondo, ha? Iwan muna ang Manson sa Forbes. Ayan, yan ang lakay ang sitwasyon sa pag-aay ng COC. Wala pa sila, nasa era pa lamang sila ng Aroseros. At magmamatas sila kasama yung mga supporters patungo dito sa area, venue ng filing ng COC dito sa isang mall sa lungsod ng Maynila. Tabi lamang na kayo ng Manila City Hall. Wala bang mga nakaharang ng mga supporters ni Mayor Hani Lacuna dyan? Wala na kayo. Wala naman. Kita ko puro Yorme's Choice to nakikita ko ngayon dito. At nakapagpanya naman sila na kayo. At tatlo na kayo, tatlo yung nakapag-apat ang nakapag-file. Una, from Del Sosa, isang Michael Sai, ang nag-aay ng COC para tumakbo. Tumakbo nga ang Travis Alex Code na Maynila. Dito si Mel Gonzales para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Lacuna. Mayor Siana, Star City, Deo Samantala, dumako tayo sa Malacanang. Cavite Governor John Vic Remulla, nasa Malacanang na ba, Let? Nagkakape-kape na ba dyan? Manunumpa na ngayong umaga bilang bagong DILG Secretary, Dalawa na ang Remulla sa gabinete ng Pangulong BBM. So, better luck next time si Congressman Ace Hardware Barbers, at Governor Dax Kuwa ng Quirino. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kinumpirma na ng Malacanang na si Cavite Governor John Vic Remulla nga ang susunod na kalihim ng Department of Interior and Local Government. Inanunsyo ng Presidential Communications Office ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Remulla bilang kapalit ni Secretary Benhur Abalos. Ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez, nakatakdang manumpa si Remulla kay Pangulong Marcos ngayong umaga. Una nang inihayag ng DOJ Secretary Boying Remulla ang appointment ng kanyang kapatid. Ito'y matapos ng maghain ng Certificate of Candidacy si Abalos para tumakbong senador. Actually, tatlo na sila kasi magiging tatlo na sila dahil si Gilbert Remulla ay Board of Director ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nasa pagkor pala ang yes, Lakay. Gilbert, dating Congressman Gilbert. Akala ko siya nga ang tatakbong gobernador ng Cavite, hindi pala. Nasa pagkor pala siya. Okay. So, yan Lakay, yan ang nakatakdang panunumpa ni Governor Remulla mamaya. At may mga schedule pa si Presidente sa Malacanang ngayong umaga bago tumulak papuntang Lao para naman sa ASEAN Summits. Pupunta ng Lao sa Lao, ha? Oo, Lakay. Ayan. Mamayang tanghali ang alis ng Presidente. Okay, sige. So, manunumpa muna sa kanya si Governor John Vic. Oo, Lakay. Actually, may isa pang event si Presidente. Mayroon pa siyang pipirmahang bagong batas, yung titiyak ng sapat na defense assets ng bansa. Ito ay yung pagbuhay sa Self-Reliant Defense Posture Program ng bansa. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat. Good morning, Miss Let. Mayor Siana, Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Samantala, mula sa Malacanang, dubango tayo sa Bicolandia, Dating broadcaster at PCSO director, abay naghain ng Certificate of Candidacy bilang kandidato sa pagka-mayor ng Naga City, abay kakalabanin ang dating Vice President Leni Robredo, Tinatagong secret. Hello. Alamin nga natin detalye mula kay Aris number 18, Ruel Saldico. Manoy, please come in.
Mayor Lakay, sinabi kahapon ni dating PCS sa Director Resty Quiroz na siya lang ang nag-iisang malakas ng loob na talagang kamo. Siya lang ang nag-iisang malakas ang loob o nababaliw na ito si Resty? Diyos ko. Kayang-kaya daw niyang labanan. Diyos ko pong mahabagin, Lord. Okay. Dahil sabi niya, Mayor Lakay, kakampi daw niya ang mga mamamayan ng Naga, lalo na yung mga mahirap. At isusulong daw niya yung libreng gamot sa ating sa mga kababayan sa Naga City. Nag-file si Resty Quiroz bilang alkalde kahapon ng hapon upang ito ay kalabanin naman ang dating Vice President si Leni Robredo. Samantala, Mayor Lakay, sa mga probinsya naman na nagkain ng COC kahapon, si dating Governor Edgardo Egay Taliado at babangga naman sa Governor ngayon na si Padilla. At kansa naman sa Albay, si maglalaban ng tatlo na si... O nga pala, sino maglalaban sa Albay? Babalik daw si dating Governor Noel Rosal. Yes, Mayor Lakay, babalik siya at kakalabanin ni Mayor, dating Governor Noel Rosal, si incumbent naman Congressman Joey Salceda. At magkakalaban sila. Tatlo sila. Sino yung pangatlo? Si Governor Grex Lagman naman. Tatlo sila magkalaban-laban, Mayor Lakay. So, ito yung kumpletong na nag-file naman sa naliligan ng Albay. Samantala sa naman Mayor Lakay. Sandali. Sa Camarines Sur at Camarines Norte. Camarines Norte nga muna. Sino maglalaban dyan? Sa Camarines Norte, Mayor Lakay. Sa pagka-governor, dating Governor Egay Taliado. Babalik si Gov Egay. Yes, magbabalik at lalaban siya kay Governor ngayon na si Dong Padilla. Anak kapatid naman ni Robin Padilla. So talagang ang sabi naman kapatid pa ni Robin yan? Kapatid ni Robin sa ama at sabi naman ni dating Governor Egay Taliado kung kakampi daw niya si Robin Padilla, kapatid niya, kakampi naman daw niya ang Supremo na si Lito Lapid at si Bong Revilla. Kakampi si Egay Taliado, kakampi si Lito Lapid at saka Bong Revilla. Bong Revilla. Mas malakas sa loob niya sa dalawa yung kanyang star. Isama si Senator Jinggoy. Ayan, kanina si Senator Jinggoy naman. Anyway, pagkakasama tatlo. Kamsur, sino maglalaban sa pagka-Governor Noel? Incumbent Congressman Elry Villafuerte na makakalaban nito yung dating campaign manager na sa Bicol na si Rodriguez. Bong Rodriguez ang pangalan, Mayor Lakay. Vic Rodriguez? Ang dati Executive Secretary ng Pangulong Marcos, tatakbong gobernador? Yun, hindi lang ating alam, Mayor Lakay, kung kay Marcos siya. Pagkakalam ko, sabi niya, dati siyang writer daw ni Pangulong Fidel Ramos. Yun ang sabi niya. Pero, ibang Rodriguez ito. Ibang Rodriguez ito, Mayor Lakay na taga Bicol. So, yan Mayor Lakay at sa Masbate naman Mayor Lakay. Ayan, Masbate. Masbate, magkakalaban si Mayor Socrates Tuwaso ng Masbate City. Kalaban naman itong si incumbent governor na si Antonio Co. Naku, mga ako, mukhang mahirap tibagin dyan sa Masbate. Ayan, yun Mayor Lakay. Ito din ang mayor ng city. Parang ano na yan, parang sakurtan ng Sulu at Chavit Singson na Ilocos Sur. Ayan. Mayor Lakay. Sa Catanduanes, Mayor Lakay. Ay, Catanduanes. Posible ngayong araw ay mag-file ng COC naman si Governor Joseph Gua at wala pang nasabalitang lalaban kay Governor Joseph Gua, Mayor Lakay. Ayan, sa Sorsogon. Sorsogon, Mayor Lakay, si Governor Edwin Hamor at ang kalaban niya yung mayor naman ng Macnog, si Mayor Su ng Macnog, Sorsogon. So dalawa ang maglalaban sa Sorsogon, Mayor Lakay. So Mayor Lakay, ang ating mga kompletong mga nag-file ngayon ng araw na ito, huling araw ng pag-file ng COC naman dito sa Bicol Region, na kung saan Catanduanes na lang ang hinintay kung sino makakalaban naman ni Governor Joseph Tuboy Gua. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manoy. Roel Saldico mula sa Bicolandia.
Flash Report. Flash Report! Naku, habang masaya at nagkakandara pa tayo dito sa Pilipinas sa pagfa-file ng COC, meron pala isang Pinoy na binitay sa Saudi Arabia po, mahabigan. Abay, sino ito? Aris number 6, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Lakay, hindi pa nilalabas ng Department of Foreign Affairs ang pangalan ng Pilipino na binitay nitong araw ng Sabado. Ito'y matapos kumpirmahin ngayong araw ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipino ang binitay sa Saudi Arabia nitong araw ng Sabado. Ayon kay DFA Undersecretary for DFA Undersecretary for Migration Eduardo Jose de Vega, ay kumpirmado na may Pilipinong binitay sa Saudi Arabia nitong araw ng Sabado, subalit wala umano itong kaukulang koordinasyon sa pamahalaan ng Pilipinas matapos isagawa yung pag-execute sa naturang Pilipino. Ayon kay De Vega, ay ginawa ng pamahalaan ng lahat, lalo na ang mga apela, kagaya na rin ang pagliham ng Pangulo sa naturang Saudi family nung kanyang naging biktima. Subalit wala umunong nangyari kahit na mag-alok pa ng blood money ang pamahalaan para mailigtas ang naturang Pilipino sa bitay. Sinabi pa ni De Vega na hindi kinilala o hindi pa pinapangalan ng Pilipino na ang DFA ay kasalukuyang nag-coordinate para dun sa kanyang pamilya para mapaalam yung nangyaring sitwasyon. Dahil yung nangyaring bitay, Lakay, wala rin koordinasyon ng Saudi government sa kanyang pamilya. Sa isang hiwalay na mensahe naman, sinabi ni Philippine Embassy to Riyadh, Chargé d'Affaires Romel Romato, na ang Saudi government ay nagsagawa ng pag-execute sa naturang Pilipino nang walang notifikasyon sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia at maging sa kanyang pamilya, dahilan para mabigla ang lahat dahil nga sa noong araw ng Sabado, Lakay, hindi inaasahan na may mangyayaring execution. Subalit isinagawa ito batay na rin sa naging utos ng korte sa Saudi Arabia. Ang naturang Pilipino, Lakay, ay sa kasalukuyan hindi pa binibigyan o hindi pa inilalabas yung identity at sa mga susunod na mga oras, Lakay, ay nag-abang. Resti, taga saan ito sa Pilipinas? Ay, resti tuloy. Sherwin. Ayan na. So, hindi sinasabi kung taga saan probinsya? Lakay, wala pang sinasabi o wala pang mga detalyeng nilalabas ang DFA kaugnay nga dito sa Pilipino until siguro such time, Lakay, na ma-impormahan yung kanyang pamilya at batay na rin sa magiging desisyon ng pamilya kung isa sa publiko yung identity nito ay tsaka lamang ilalabas ng Department of Foreign Affairs yung impormasyon kaugnay sa kakakilanlan dito nga sa Pilipino nga binitay. Anong bitay ba? Pugot ulo ba yung pagkabitay sa Saudi? Lakay, ang iba-ibang method yung pagkakaalam natin, pagkakatanda natin sa mga execution na manners of execution na sinasagawa sa Saudi. Ay bukod doon sa hanging, Lakay, ay meron pang iba pang paraan din ng pagbitay sa kanila, meron pang galloting. Yung iba naman ang sinasabi pugot ulo, pero hindi natin alam, Lakay, kung anong ditong manner yung sinagawa din sa pag-execute sa naturang Filipino national. At ngayon, Lakay, naghihintay lang tayo ng official pang mga pahayag mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay nga dito sa pinaka-latest na pagbitay sa kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Sinasabi na pumatay ng Saudi national sa pamagitan ng pagpukpok na martilyo sa kanyang biktima na Saudi national, Lakay. Okay. These are H News, RH6, Sherwin Batal, Paro, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malungkot na balita yun. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Good morning, Kuyang Robin Go. Ayan, sino ba maglalaban sa pagkamayor sa Cotabato City? Ayan. At sa Sulu nga pala, ha? Oy, classmate, Governor Ben Loong, ha? Lalabanan mo ba si Governor Sakurtan ng Sulu sa pagka-gobernador? Ano ba ang latest diyan, Kuyang Yusek Nabiltan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo, 8:38. Ang balitang ito ay Damdamin Bayan. Oras Sister L. It's 8:44.
DZRH. Ilang days before Christmas, Sister L? 78 days na lang, Lakay. Bilis Pasko ng na. panahon, ha? Ayan, ate ka muna at batiin mo natin yung mga taga Batanes, ha? O nga pala. Ay, oo. Good morning, Governor Marilu Cayco, ha? May kalaban ka ba? Wala na. Sa in fairness, sa lahat na natatanda nating gobernador ng Batanes, mukhang itong pinakamagaling. Ayan, Governor Marilu Cayco, mga kaibigan, ha? Naalala ko pala yung nung tumawag siya sa atin para lang tulungan na ibenta yung produkto ng kanyang mga kababayan, di ba? Yan ang malasakit sa kanyang mga constituents, ha? Kaya batiin din natin, nakikinig sila, malakas tayo sa Batanes, ha? Ayan, itong ating avid listener natin na Sister L. Aba, may avid fan ka pala, Lakay, dyan sa Basco, si Almyra Litsuga. Ayan, lagi daw nakatuto. Hi, Almyra. Love you. Ayan. Good morning po at thank you so much po. At binabati natin muna ng happy birthday, ha? Abay si kumaring Girly Tan Sitin. Ayan, binabati ni Mami Luz Tan at Bia Chua. Ayan, happy birthday Mari Girly Tan Sitin. At ganun din, teka muna, ha? Ayan, si Bong Ariola, anak ni Jello Gariola ay tatakbong konsilor din ng Pagbilao, Quezon, ha? At batiin din natin Sister L, ha? Sino, Lakay? Itong si Attorney Romy Macalintal, ha? Attorney Mac. Ako, avid listener niyo rin. Hello po, Attorney Mac. Good morning. Attorney Mac, itong mga veterano, mga election lawyer, mga ito, ha? Ay Senator De Lima, ayan, Brillantes, nawala na, ayan. Pero alam mo, Attorney Romy Mac, wala kang napapansin, ha? Abay, pagkatapos na election, magugulat ka, ha? Abay, natalo pero parang panalo. May bagong sasakyan, may nakabili ng bahay, mga ganyan, kondo. Yun nga lang kayong nakakagulat no? Natalo pero panalo. Oo. Ayan, marami tayong kailangan ganyan. Ayoko na lang magsalita sa mga ganyan. Pero parang ang dami-dami natin ang daming ganyan, Lakay. Sabi, kaya tuloy yung iba nag-aasaran, di okay lang matalo, panalo naman. Kababoy, ha? Diyos me, yung Marimar. Sa kaibigan mong si Resty Di Quiroz, ha? Hoy, Lakay, grabe ka talaga. Natawa talaga ako sa'yo kanina. Lalabanan ng former Vice President Leni Robredo, ha? Lakas ng loob o lakas ng kwan? Mayor Siana, Star City. Ay, naka talaga. Siyempre, Lakay, alam mo naman. Well, kanya-kanyang trip talaga, kanya-kanyang diskarte. Pero Lakay, wag naman sanang yung bored ka tapos naisipan mo tumakbo ka na lang, di ba? Dapat mo may passion at gusto yung tumulong sa kapwa. Sabi kasi ang politics sa eleksyon na Sister L, yan ang napaka-lucrative business. Ayan. Yes. Speaking of lucrative business, hindi to business, pero tigil-tigilan nyo na po ako para kaawa nyo na. Bakit? Ginagamit ka rin? Di ba, Lakay? Sabi nilang nominee ako. Yung vendor party list, ha? Hindi po ako nominee doon. Ang dami mga nagbabash kasi sa akin, Lakay. Ginagamit ka ba ni Pesigan ba yun? Sino hindi ba yung Pesigan naman, Lakay. Na yan? Mukhang may gumamit lang na ibang tao, nag-create ng account para mag-spread ng false information. So, maling balita. Hindi po ako nominee. Sa Star City lang po ako. Yung mga kandidato ba, may mga advocacy ba kayo, ha? Ayan, at least ako, Sister L, meron. Mayor Siana, Star Anong sektor ang iyong nire-representa? Di ba, nag-file na ako ng COC kahapon. Ayan, October 7, ha? Kasi Lucky 7. Ayan, ikaw naman, Mayor, ang tagal mo nang kumakandidato. Ano pang ano pang gusto mo nga, ha? Silang dekada ka na dito, Lakay. Kasi parang si Senator Gringo Honasan, sabi niya kahapon, meron akong unfinished business sa Senado, yun ha? Yung sinasabi niya, Lakay.
Ako naman gusto ko rin ipagpatuloy aking paglilingkod sa ating mga constituents kasi gusto ko silang isakay sa higanteng tubibo dito sa Star City, Sister L, ha? Ayan. Gusto ko silang isakay sa tubibo pagkatapos paikutin ko ng mabilis na mabilis, ha? Hanggang sa sila ay mahilong lahat. Ayan. Pagbaba nila lang ay suka-suka. Siguro naman, Sister Ella, pagka nahilo na sila, ha, ay makalimutan nila ang mataas na presyo ng bigas, ayan, mataas na presyo ng bilihin, makalimutan nila ang kalam ng sikmura ng tiyan. Grabe naman yun, Lakay. Makalimutan nila ang kahirapan na Sister Ella. Nakakalungkot naman yun, Lakay. At higit sa lahat, makalimutan nila ang graft and corruption, Sister Ella. Ang tindi naman, Lakay. Pero Lakay, maganda yung advokasya mo, no? Yes. Matatanggal ang stress ng mga Pilipino. At kapag nahilo na sila sa kaikot sa Star City, sa tubibo na Star City, Sister Ella, isasaya ko naman sila sa roller coaster. Bakit naman? Para isigaw naman nila ang kanilang sama ng loob sa mga magnanakaw sa gobyerno. Lalo na yung mga mahilig dyan sa flood control projects. Ayan. Para isigaw nila ang kanilang galit sa mga political dynasty. Ayan. At ginagawang sarswela ang eleksyon. Ayan. At negosyo. Ayan. So, yan ang aking gusto ko advocacy, Sister L. Mo, Lakay. Isakay mo na nga din ako doon sa Chibibo. Bakit? Gusto mo rin mahilo at makalimot? Oo. Pero, amnesia pala yung gusto. Medyo masalimuot yan, Ayan. Pero sandali lamang ang Ninong Bayan mamimigay mo na ng aguinaldo. Narito na ang Santa Claus, Nino ng Bayan, Sherwin Alvaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahit hindi Christmas Day, tuloy-tuloy ang pamimigay ng aguinaldo ng Ninong ng Bayan. Nasa ba ang Santa Claus ng Bayan ngayon, Sister L? Balakay ang Ninong ng Bayan, nandyan sa may barangay. Magagaling siguro mga tao dito, Lakay. Bakit? Laging nagpapaligsahan. Oo. Diyan sa barangay Paligsahan sa may Quezon City, Sherwin. Yes, Lakay, Sister L, dito sa Quezon City, pwede rin kayong makipagpaligsahan. Dahil hindi lang, Lakay, pwede ka maging mayor dyan sa Star City. Pwede ka rin tumakbong mayor dito sa Quezon City. Dito sa may Amoranto, Lakay, malapit dito sa may Amoranto Sports Complex, malapit dito sa barangay Paligsahan. Dumaan tayo kanina, wala pa halos sa nagpapile doon sa huling araw ng filing of a certificate of candidacy. Dito nga sa barangay, sa may Amoranto Stadium, kung saan na nandun yung COMELEC office para nga dun sa pagtatanggap ng COCs. Pero dito sa barangay Paligsahan, Lakay, di mo na kailangan makipagpaligsahan dahil siguradong panalo ang bahay na ito, Lakay. Daming sampay, Hindi pa man lumalaban, panalo na. Dahil, mataki mo naka-DZRH TV, magandang umaga po. Ito mo naman, Lakay, naman. Nga, ayan, yung TV niya, Motorola pa yata, ayan, Radio Wealth. Ay, Lolo, Tatay, good morning. Ay, Tay, good morning po. Ronnie Pamplina po. Ronnie.
Tatay Ronnie, si Tatay Ronnie Lakay. Palaging nakatune into sa DZRH. Tinitingnan yung mukha niya sa TV. Ayan, ngiti ka, Tatay Ronnie, para, sino yan? Pero kamukha mo, Sister El. Parang hindi naman. Wala po paningin mo. Kagawad po kayo. Sa barangay Paligsahan, Kagawad. Juday Pamplena. Kaya pala, parang, Lakay, tignan mo naman, parang politikong-politiko yung pagkaka-picture. Shota niya yan dati? Sa barangay nila. Dati niyang shota yan? Lupon ako sa barangay. Si Tatay Ronnie naman, Lakay, Lupon. Lupon sa Paligsahan. Dito sa barangay Paligsahan. Opo, lupon ako. At palagi daw kayo nakatulin sa DZRH tuwing umaga. Ayan, Ronnie Kanilang TV, naka-DZRH. At sino pa rito mga announcer tuwing umaga, Lupon? Hindi yung makalma. Bigyan ka agad ng vitamin si Kuya. Bigyan pa ng aginaldo siya. Bigyan ka agad ng 1,000 pesos. Ayan, si Lupon, tignan mo. Ayan, malutong. Kuya Ronnie, malutong na malutong. Bago imprenta sa Bangko Sentral ng Pilipinas yan, Kalalabas lang kanina umaga. Siyempre dahil malutong yung 1,000, bibigyan natin to ng pampakalma. Pampakalma? Vitamin E. Vitamin E. Ayan. Yung vitamin E, Tatay. Kuya Ronnie, sa edad mong yan, Kuya Ronnie, 3 kutsarita lang, Kuya, ha? Ayan. Opo. Ayan. Ayan. Dahil meron na kayong vitamin E, pwede nyo po yung ilagay dyan sa DZRH Plus, bagong DZRH Plus, na pwede nyo baunin may tumbler. Ng barangay, ha? Para pagkapunta sa barangay hall, Kuya, ilagay mo dyan, di halata na alak yung MP Light yung laman yan. Bawal yun lang kayo. Sabi tuloy ni Lupon, Ronnie, opo, dadali. Para hindi magka-ulcer si Kuya, bigyan mo ng grocery items. Grocery bag, yan ang ating grocery bag para sa Lupon Ronnie. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Ayan. Ay, wala pong anuman, Kuya. Merry Christmas po. Ayan, ingat po kayo, Kagawad. Lakay, si Kagawad, tutok na tutok. Sa DZRH TV. Ganda lalaki ni Kuya, Ayan. Kuya, wala ka. Kuya. Sandali, Sherwin. Kuya, wala kang balak tumakbong congressman o kaya mayor dyan sa Quezon City? Tatakbo ba kayo, Mayor? Hindi po. Lakay, tinos magpapahit ngayon. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Okay, Kuya, maraming salamat. Ingat po kayo. Ayan, maraming salamat, Tatay Ronnie. Lupon Ronnie ng Barangay Paligsahan. Maraming salamat sa mga nais manalo po ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo ang susunod dating winner sa DZRH Mas Wala Cash Promo. RH number 6, Sherwin Battle Faro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, Kuya Ronnie, Tatay Ronnie, ha? At dumatay sa ating mga reports, Sister L, ha? Abay, ilang bang mga kongresista ang nakapag-file ng kanilang mga COCs, Naku, last day na ngayon ng filing. Sino-sino pa kaya ang hahabol? Ayan. At dito pala sa Pasay, wala bang kalaban ang wala bang kalaban si Mayora Amy Calixto Rubiano. Calixto Rubiano Rillo. Ayan. Rillo. Hindi, may avid supporter si Mayor Amy, ha? Ayan. Fiscal Rillo is the name. Okay, sige, alamin natin ang report mo, Lakay. Uy, sa Kongreso, ayan. Sa Kongreso, Lakay, wala sa akin. Loto King, ikaw talaga, Loto King, tatawa-tawa ka dyan. Binibitin mo kami, Kuya Greg, tutulog sa panasitan ito. Eto, Lakay, ang panukalang anti-dynasty. Isa ito sa advokasya mo, na matuldo ka na. Oo, panukalang anti-dynasty, napapanahon na daw na maisabatas. Tsaka, pwede ba ipagbawal din ang mga bimpo? Ayan. Ano ala kayo meaning ng bimpo? Mga batang iniluklok ng magulang sa politika. Ayan. Napakahirap maging bimpo. Ayoko po maging bimpo. Ayan. Tuwalya lang ako. Pero alamin natin sino ang nagsabi niyan. RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister El at Lakay, dapat maipasa na ang panukalang anti-dynasty.
Ang apela ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ay sa harap ng paghahain ng Certificate of Candidacy na mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Manuel, dapat nang isalang sa pagtalakay mga panukalang maisumite ng Kamara pagbabalik ng sesyon para may habol bago magtapos ang 19th Congress. Babala ni Manuel, dapat nag-inhibit sa pagtalakay mga bahagi ng political dynasty. Gate ni Manuel, dapat palawakin ang mga mapagpapilian ng mga botante para manungkulan, hindi lamang ang mga iilan at mga kilalang apelyido. Hinamon din ni Manuel ang mga kapwa mambabatas na isama na ang legislative priorities, ang panukalang pagtibayin ang anti-dynasty bill. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayor Siana, maraming salamat Manang Milky Rigunan. Sabi ni sa column ni Tony Lopez, ay si Tony Lopez, alam mo ang yung mga nagiging presidente sa Pilipinas, Sister L, nanggagaling na lang sa 3 pamilya. 3-4 na pamilya. Lalo ba iba? Kung sino yung mga previous na nilakay, doon lang din kasi lakay tumakbo ka na raw. Sa totoo lang, Sister Ellie, mahirap ang politika. Ayan. Kailangan ay matibay ang dibdib mo, matibay ang sikmura mo, makapal ang mukha mo. Ayan. Hindi naman lahat. Makapal ang mukha mo, in a way siguro lakay na handa kang tumanggap ng mga kritisismo. Ayan. Pero constructive criticism hindi naman lahat. Pero marami po dyan mahabigan. Ayan. Pero talaga tama si dating Pangulong Digong Ayan. Ang sabi niya, pagka pumasok ka sa politika, kailangan matibay ka tawag nito, may sinabi pa nga siya dun Pero alam mo lang kaya ang hirap. Kailangan lalo kapag tatakbuhan mo, sabi niya, dapat matibay ka. Marunong kang pumatay at handang mamatay. Pero kasi 'di ba lakay, tama din naman yung iba. Parang ayokong kumuha, sabi nga nila, ayoko kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo ko. Pero depende yan. Dami yung ayawan sa politika. Pero, Diyos ko, kung gusto mo din naman magpayaman, bakit sa politika pa? Ang hirap-hirap lakay kasi pondo ng taong bayan yun. Abangan natin kay Senator Ping Lacson. Ayan. Ang senador na galit sa pork barrel. Ay, Senator Ping, good morning. Ayan. Kaya lang Lone Ranger itong si Senator Ping Lacson Ayan, independent pala siya lakay, pero siya ay kasama sa senatorial slate alam ng mo, admin. Dalawa lang silang senador na hindi tumatanggap ng pork barrel. Ayan. Siguro kung walang pork barrel, walang tatakbong senador, walang tatakbong congressman. Sabi mo, judgmental tong mga to. Hindi, meron naman siguro lakay, pero hindi natin malalaman kung sino hanggat hindi tinatanggal yung pork barrel. Pero sabi nga natin, hindi naman natin nilalahat. Pero yung iba, lalo yung mga nasa party list, ay nako talaga. Oo. Yung mga hinahabol nila Daming bayan. Sandali nga lamang at alamin nga natin, airport muna kay Giselle. Asan ba si Giselle? Mrs. ni Parañaque Mayor Eric Olivares, nakakandidatong mayor, may security threat. May 2 milyong pisong nakapatong sa kanyang ulo. Talaga? Bakit naman? Sinong magbabanta sa kanyang buhay? Mrs. Olivares? Ayan. Alam niya na teka muna. Akala ko ba kakalabanin si Bayaw? Oo, alam ko lang kayong kapatid ng mister niya. So, Bayaw ba term doon? Bayaw. So, yun. Kasi nabalita maglalaban si Mayor Eric Olivares at si Kuya. Ayan, si Kuya Congressman Edwin Olivares. Abay, hindi pala. Ang makalaban si Hipag. Sister-in-law, maghipag magbayaw. Alamin nga natin ang report mula kay Giselle Ricafort. Akala ko ba naayos yung problema ng mga Olivares, Giselle? Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle.
Lakay, tama ka dyan. Hindi yung magkapatid na Olivares ang magkakalaban sa 2025 midterm elections, kundi yung misis ni Parañaque City Mayor Eric Olivares at ang kanyang kapatid na si incumbent Congressman Edwin Olivares. Nagkatatanggap umano lakay ng banta ang may bahay ni Mayor Olivares na si Eileen Claire Olivares. Ito ang ibinunyag ng ni Mrs. Olivares kasunod ng paghahain niya ng kandidatura sa pagkaalkalde sa lungsod kahit pa hindi siya pinayagan ng kanyang mister. Nagsimula raw na nakatanggap siya ng security threat noong December 2022. Giselle, sandali. Ito bang nasa video mo? Ito ba si Mrs. ni Eric? Parang neneng-nene, parang batang-bata, parang ikaw lang, ha? Batang-bata, lakay. Maganda itong si Ginang Olivares. Oo, yan yung parang lamang lang ng dalawang paligo sa'yo, Sister L. Ay, Giselle. Very bagets nga. Fresh na fresh eh. Oo. Sino yung katabi? Yan ba si Mayor Eric? Anak yata. Hindi, lakay, anak yan. Anak yan ba? Ni Mayor. Yes. Ang sabi lakay ni Mrs. Olivares, nagsimula raw siya na nakatanggap ng security threats noong December 2022, na ulit noong Pebrero ng nakalipas na taon. At nitong Mayo raw ng kasalukuyang taon, may nagkumpirma sa kanya na may nagbalak na siya iligpitin. Sabi ni Mrs. Olivares, mayroon siyang intel na may nagbag sa kanyang cellphone at na-monitor umano ang lahat ng kanyang pag-uusap o conversation at tawag. May nagkumpirma pa umano kay Ako na may 2 milyong piso na nagkapatong sa kanyang ulo at hinihintay lamang ang paghahain niya ng kandidatura sa lungsod. Nang tanungin naman lakay kung may suporta sa kanya ang pamilya Olivares, sinabi ni Ako na nagpahayag ng pagsuporta ang kanyang biyanan na si dating Mayor Pablo Olivares. Pakinggan natin lakay yung bahagi ng pahayag ni Mrs. Olivares. Intelligence na meron po talagang 2 milyon na nakapatong sa ulo ko. So hinihintay lang po ang aking pong pagpa-file. These are very reliable sources. At every month daw po ay binibigyan ng allowance. 400,000 na bigay na daw po pambili ng gamit. 1.5 na bigay daw po nung katapusan ng buwan ito, nung buwan ng September. At hinihintay na lang po yung accomplishment. Pag na-accomplish na po, bubuin na yung 2 million. And the rest will be history. I might not be able to finish my run as mayor. Alright. Ito si Giselle Ricafort para sa HO na sa Pilipinas. Giselle, bakit naman siya papatayin? Ba't may death threat siya? Ano bang dahil ba sa politics? Lakay, merong mga nagpaparating sa kanya, meron siyang intel kung sino yung nagbibigay sa kanya ng death threats, pero hindi niya na pinangalanan. Sa tamang panahon daw yan, lakay. Iyon yung kanyang sinasabi. Kung naniniwala siyang serious yung threat na yan, abay humingi na ba ng tulong? Nagreklamo na ba sa NBI? Director Jimmy Santiago, ha? Ayan. Asawa ng mayor ito. Nagpapatulong na yata siya lakay sa PNP. Meron pang expose kahapon lakay si Mrs. Olivares. Ang sabi niya, kahit na siya ay first lady doon sa Parañaque City, hindi raw masarap yung bansag na yan sa kanya sapagkat siya mismo nababastos daw siya sa may City Hall. May mga pagkakataon din daw lakay na bilang siya, di ba lakay, ay City Nutrition Action Officer at hepe rin ng Cleanliness, Beautification and Sanitation Department ng lungsod. Inalis daw siya sa mga group chat ng ilang departamento at sa kung ano daw yung dahilan, hindi daw niya malaman. May mga pambabastos na sa kanya doon mismo sa may City Hall kahit na siya ay first lady, asawa ng ama ng lungsod. Alam mo yan talaga mahirap sa politics, Miss Giselle, Sister L, ha? Yes, ayan. Kailangan kaya sabi ko sa'yo, kailangan matibay ang dibdib mo, ha? Dahil siguradong marami ka mga baser, makalaban mo sa politika, ayan. So talagang kung ano-ano na lang dapat. Oo, lalo na ngayon. Ayan, Oo, tama lakay. Lalo na dyan ay namumuro yung init ng politika. Pero parang pinaparinggan yata si Bayaw, Wala naman siya lakay. Wala naman siyang mga binabanggit na pangalan. Ganun ba? Internet naman din kay Mrs. Olivares lakay. Wala siyang mga sinisiraan na kahit na sinong makakalaban sa politika.
in fairness din sa mga Olivares, wala sa kanilang kultura na humahantong sa violence, sa karahasan. Diyan sa Parañaque, dyan hindi katulad sa ibang lugar na ayun, may mga patayan na, mga ganun. Diyan sa Parañaque, in fairness, wala namang ganyan. Okay, sige, abangan na. Lang siya, bodyguard. Ingat na lang siya kung talagang naniwala siyang serious ang threat sa kanya. Pero sa beauty niya ito, dapat hindi threat to, dapat minamahal to, dapat ginugulpi ng pagmamahal ito. Tama. Sila kayo. Windang ako doon sa ginugulpi. Ayan. Tama ka dyan. Yan yata ang kulang ni Mayor Eric Eric. Ay, sige, baka saan pa tayo mapunta? Sige, paalam ka na. Ayan. Baka madulas pa ako. Sagot ka. Ang kandidato si Mrs. Olivares bilang isang independent candidate sa pagkaalkalde sa Parañaque City. Giselle, isa na lang. Kaibigan namin yung mga tatay nila. Yung tatay nila si Dr. Pablo Olivares. Buhay pa ba si Dr. Pablo? Oo, Lakay. Ganun ba? Nagpahayag nga daw ng pagsuporta sa kandidatura ni Mrs. Olivares ang kanyang biyanan, Lakay. Si Dr. Pablo Olivares. Alam mo itong si Dr. Pablo Olivares, nakakatawa ito, Giselle, pag ma-meet mo ito. Ewan ko lang kung ganun pa rin, hindi siya nagbabago. Alam mo kayo, Dr. Pablo Olivares, ayan. Bakit, Lakay? Bawat salita, may mura. Talaga? Ayan ang tatak ng Dr. Pablo Olivares. Mayor, good morning. Kumusta po kayo? Long time no see, ha? Kumusta ka na? Kumusta ka na sa may mura? Tatak natin nakikita. Saan ka nagpupunta? Mga expression ba? Ayan. Hindi naman, hindi katulad ng mura ng dating Pangulong Digong. Ito parang may mga ganyang mga probinsya, may mga expression na yan. Parang sa kumbaga naging na Lakay talaga. Kinasanayan. Parang na nila yung mga mura. Parang sa amin sa Ilocos papanangarod mo iyo? Ano yun? Apay nagpudo mo tinya? Ano yan? Sige, wala na yan. Off-air ko na i-explain sa yan. Mga Ilocano alam yan. Okay, Miss Giselle, maraming salamat. Good morning. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Ingat ka rin, Baka mamaya may death threat ka rin, Wala. Wala. Love threat. Threat. Daming bayan. Si Edniel na nga ba? Nasaya ba si Edniel? Wala sa akin. Dating CIDG Chief Leo Francisco, itinalagang hepe ng PNP Civil Security Group. Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay at Sister L, formal nang itinalagaan ni Philippine National Police Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang dating hepe ng CIDG na si Police Major General Leo Francisco bilang bagong direktor ng PNP Civil Security Group. Papalitan ni Francisco sa CSG si Police Major General Edgar Alan Ocubo na iniakyat sa command group ng PNP bilang acting chief ng directorial staff, number 4 man ng pambansang pulisya. Batay sa general orders na inilabas ang tanggapan ni Marbil, epektibo itong reassignment bukas, 9 ng Oktubre. Unang inilagay si Francisco sa Personal Holding and Accounting Unit pagkatalaga kay Police Brigadier General Nick Torre bilang hepe ng CIDG mula sa Davao. Inilagay si Ocubo sa command group, kapalit naman ni Police Lieutenant General John Arnaldo na nag-retire nitong 3 na Oktubre. Samantala, ngayong huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy, asahan ang maximum police presence sa mga tanggapan ng Commission on Elections. Ayon kay PNP spokesperson, bagong promote Police Brigadier General Gil Fajardo, patuloy pa rin ang pagbabantay at checkpoints ng hanay, lalo na sa mga may mataas na political rivalry. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Edniel, una sa Pilipinas. Kailan i-announce yung mga lugar na tinuturing ng mga hot spots? Lakay yan ay areas of anong tawag nila? Areas of binago lang. Concerns. Ano? Areas of concern. Areas of concern. Pinaganda pa hotspot din yan. Okay, sige. Yung areas of concern, Lakay, ay hawak na ng PNP at isabit na sa COMELEC. Kung di ako nagkakamali, within a month ay dadaan yan doon sa vetting process nung PNP at kasama yung AFP, Lakay, saka ilalabas ng Commission on Elections. Abay, may ibibigay akong tip kay Jelmar Bill, o kay General Jean Fajardo, ayan, general na pala, merong isang lugar dyan sa Visayas, Edniel,
Alam mo ba na ang mga leaders ng isang congressman diyan, 5 barangay kapitan ang pinapatay. Grabe. Yes, so ang lupit, ha? Ayan. Ang lupit ng kanyang kalaban. Kaya nahatakot mo yung... Ay, itong mga kapitan ito, for sure, kakampi doon sa opponent. Ang style ng kalaban, Edniel, ayan, Sister Nicole. Ella ko lakay. Sister Ella ko lakay. Sister Ella. Lakay, parang si Nicole yata gusto mo kasama rito eh. Minsan. Hindi, alam mo, ang style ng kalaban, ay para ma-discourage yung mga tao nung isang congressman. Incumbent ito, ha? Ayan. Abay, dinadali yung parang pinaka, di ba, mga politiko, may mga bodyguards, mga security, ha? Inuuna yung mga astig na mga pinapatay yung astig nila mga leader, mga barangay kapitan, mga ganyan. Hanggang sa matakot na lang kaya't yung isang kalaban nung isang politiko diyan. Wala, natakot na, na-chope, lahat ng mga tauhan niya. Ayan, ganun ang style ng isang napaka-shrewd na politician diyan sa Visayas, Sister L. Ayan. Grabe naman. Ayan. Kapag ganito lakay ng mga insidente, ang PNP at COMELEC, very technical sila eh. Tinatawag nilang election-related yung mga ganyan. Kapag nagsimula na yung campaign season sa January. Kaya ng mga ganyan, hindi pa nila masyadong binibilang lakay. Ganon? Ayan. Pero obvious, siyempre, yung politiko, alam, leader ko to. Ayan, die hard kong follower to, leader ito, political leader sa barangay, gano'n. Yung mga inuuna, ha? Ayan, parang chief security, Sister L. Gano'n, Anyway, sige, Edniel, lalabas din yan. Maraming salamat, Lakay, at Sister L, balik sa inyo. Maraming salamat, Edniel Parosa. At sabi nila, Sister L, ayan, ewan ko lang, kaya ang hirap talaga ng politics sa mga magugulong lugar. Ha? Kaya at saka laki yung sa mga malalayong probinsya. Hindi na kasi napagtutunan ng pansinan. Pero sobrang rampant ng mga ganyan. Mas malulupit pa ang politics sa mga probinsya. Ay, totoo lang. I agree with you. Diba, Dong, kung gusto maging presidente, ano dapat ng qualification? Wala pa akong nakita na new crop politicians dito sa ating bayan. Frankly, wala akong nakita. Wala akong nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Kaya hirap talaga ng politika rin. Daming bayan. Ang hirap maglingkod sa bayan. Sabi nga nila, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Flash Report. Flash Report! Bilang ng mga lakay. Para kami hugot. Hindi lakay, kasi linya yun madalas na mga may hugot talaga. Ganun ba? O, ano yung flash report natin? Ito ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho. Matutuwa nito si Secretary Lagues Malakay. Dahil bumaba noong Agosto sa 4.0% mula sa 4.7% noong Hulyo. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. From 4.7% naging 4% na lang. Yes, lakay. Oo. Malaking bagay medyo malaki yan. Yung malaking ibinawas Ayan, kaya lang wala pang ibinabawas ang presyo ng mga prime commodities. Flash Report. Flash Report! Yun sana ang gusto nating maramdaman, Sister L. Pero sandali lamang, Sister L. Ayan, pagka-politika talaga, sabi nga na isang kilala nating mayor. Sabi niya, ang hirap talaga ng politika. Ayan, eto, mayor to. Ayan, bakit na? Alam mo nang niloloko ka. Ayan, alam mo nang binobola ka. Hindi mo magalit, nakangiti ka pa rin. Siyempre. Pag nag-react ka, that's a no-no lakay. Pagka nagalit at tsaka hindi lang yan. Marami ka nang natulungan. Ayan, isang
hindi mo lang mapagbigyan. Ay, sira na ang lahat. Sira na ang lahat. Oo. Lakay ganun ng politics. Kaya ang hirap talaga ng politics. Kaya sabi ko sa'yo, matibay ang dibdib mo. Matibay ang sikmura mo dyan. Mga ganyan. Malakas dapat ang loob mo, Lakay. Kasi mahirap pagka hindi malakas yung loob kaya mo. Kaya yung huweting di maalis-alis eh. Alam mo kung bakit? Yung intelensya ng huweting Malu, ayan, andyan na ba? Ayan, may commercial naman. Talaga, hindi pa kami kunti pa rin na-adlib namin commercial na naman. Ayan, sige na nga. Sige, haba sige. na daw Lakay, nagre-reklamo. Papasok na. Sayang yung bonus. Sige. Sige na nga. Ang bira. Nawala tuloy yung sasabihin ko. Break na daw muna tayo, Lakay. Sige na nga. Napakaingay nito ni Tita Malu eh. Ayan, alam mo, Malu, pagka ihi ka ng ihi, ayan, uhawin at pumapayat at laging gutom, ha? Buti na mahilig to sa saging na saba eh. Ayan, para kang si Ronnie Dayan, ha? Ayan, maaaring diabetes na yan. Ayan, abay kung problema ang blood sugar po ninyo, ayan, abay ingat po, ha? Baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Para makaiwas, mag-exercise lagi at tamang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus o Konsehal Rudy Brul, kumusta ka na pare ko, ha? Ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's Drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Ang dali lamang bago tayo mag-commercial, Malu, ha? Adlib ko lang ito, ha? Ayan, alam mo may kaibigan kaming reporter ng Channel 9, si Rudy Brul. Ayan, naging konsyal ng Mahayhay, Laguna, Sister L, ha? Alam mo bakit after 3 months yata pumunta dito sa DCRH, doon sa Makati pa, ha? Sabi niya, bakante bang position dito? Bakit? Ayaw na niya maging konsehal. Di ba konsehal ka na? Sabi niya, putya pre, sabi niya, hirap pala ito, hamak akong konsehal. Sabi niya, abay tinamaan lintek, sabi niya, abay pagising ko sa bahay, nakapila na yung mga tao. Kung ano hinihingi, ayan, pampamatrikula, ayan, pampagamot, pamparepair ng bahay, pambayad ng utang. Sabi niya, problema ko pa ba yun? Daming bayan. Magkano lang kung sweldo kong konsehal? Lakay, maliit lang yan. Pagka hindi na pagbigyan, ayan, imamarites ka. Oras, Sister L. 9:22. Ang tatakbuhan. MG. Flash Report. Flash Report. Magugulat ito. Pwede ba yun, Chairman Boy George? Ha? Ayan. Sabi na ating bubit Sister Ella, ang dating Pangulong Digong Duterte, lilipad ngayon papuntang Maynila from Davao. At pupunta sa D10 sa Manila Hotel. Abangan mo, Boy Gonzales Lacuna, ha? Ayan. Dumagoso. Abay, inabangan ang dating Pangulong Digong ngayon papuntang Maynila at magpa-file ng kanyang COC. Ayan, bilang senador. Ayan. Confirm na ba yan, Lakay? Alam mo kung sino makakasama? Sino? Ayan, kilalang-kilala mo ito, ha? Ayan. Dating cabinet secretary, dating chairman ng MECO. Ang dating labor secretary. Ang dating labor secretary, justice secretary, Silvestre Bebot Bello III is the name. Balita ko, tatakbo din to. Yan nga, ito tatakbong senador. Kaya nga, so silang dalawa sabay magpa-file. Duterte, Bello pupunta sa D10, tatakbong senador. Flash Report. Flash Report.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito. Magandang umaga po Sir Lakay Deo at kay Sister El. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ayan, pasensya na po tayo, napaghintay naman kayo ng konti. Kailangan din namin ito kasi pambonus ito, Chairman. Ayan, kaya pagpasensyahan nyo na po, ha? Opo, okay na po. Anytime po Sir Lakay Deo. Opo. Anyway, Chairman, ayan, pwede ba yung sa bagay nangyayari na ito yung nakapag-file ka na ng COC and then i-withdraw mo at papalitan mo. Pwede ba yun, Chairman? Sir Lakay Deo, Sister El, ganito po yun. Opo. Kaya po tayo naglagay ng polisiya ngayon na bawal ang withdrawal with substitution na ibig sabihin pwede mangyari after the election. So hindi na po natin after the filing of the candidacy noong October 8. Hanggang ngayong araw na lang po, hanggang alas 5 ng hapon, pwedeng mag-withdraw ang isang kandidato at pwede siyang mapalitan din. So yan po ay pwede mangyari hanggang ngayong araw na ito. Provided, Sister El, Sir Lakay Deo, mag-withdraw siya dapat muna doon sa posisyon na na-filean niya nung una. Hindi pwedeng dalawang posisyon ang kanyang na-filean ng candidacy kung sino man po yung personalidad at pagkatapos yung dalawang posisyon na yan ay mare-retain after the filing of the candidacy. Pag po nagkaganon na dalawang posisyon ang finailan ng isang tao ay pagkukonsider po siyang hindi nag-file sa kahit na anong posisyon kung hindi mawi-withdraw yung isa bago matapos ang araw na ito. Ayan. Kaya namin natanong Chairman George Garcia, abay sabi na ating bubit ayan, papunta ng Manila ang dating Pangulong Digong at magfa-file ng COC as senator. Ayan. Po, so kung magkakaganon po ay mukhang kakailanganin ng ating dating Pangulo na withdrawin yung kanyang file na candidacy sa Davao. Sa ng mayor sa Davao City kung kung mangyayari yung bagay na yan. Ayan, sasamahan daw siya ni Secretary Silvestre Bebot Bello III. So hindi na magiging dalawa na lang, may magiging 5 na sila. Kasama si Senator Bongo, Senator Bato at Philip Salvador. Anyway, Chairman Garcia, sir, ayan, so far po, ayan, kumusta po ang flow ng filing ng COC? Last day po ngayon ng filing, Chairman Garcia, sir. Ano po assessment po ninyo? Kahapon po, Sir Lakay Deo, ay 137 ang nag-file ng Certificate of Nomination and Acceptance ng mga party list organizations or political parties. At 127 naman ang nag-file ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador. Inaasahan natin po ngayong araw na ito, madadagdagan yung 137, may hinihintay pa po tayong 23 na party list organizations at political parties sapagkat lahat po sila ay 160. Sa senador naman, inaasahan natin mga 20 hanggang 25 pa na mga senatorial aspirants ang magpa-file ng kanilang candidacy. Mula unang araw hanggang ikapitong araw kahapon, sadya pong napakatahimik, Sir Lakay Deo at Sister El, ang ating pong filing ng candidacy. Wala pong report kahit isa na untoward incident sa buong bansa sa mga lugar kung saan ginaganap ang filing ng candidacy natin. Sana nga po sa ating pong mga kababayan at mga botante at lalo na po sa mga kandidato at mga supporters po nila. Sana po ay mapanatili naman natin itong huling araw nito na kung paano naging tahimik yung una hanggang ikapitong araw, ay ganoon din po ngayon sapagkat ito po ay simbolo lamang at pagpapakita ang tinatawag nating sense of maturity ng mga Pilipino. Ayan na. Doon po sa Mindanao, Chairman Sir, kumusta po ang situation doon? Lalo na sa BARM. Sa Mindanao po, yung BARM po, again, ongoing din po yung filing ng candidacy mula senador hanggang konsehal sa pinakamababang posisyon. Pero siyempre po, yung pong filing para sa Bangsamoro Parliament, minarapat po natin yan ay i-defer, Sir Lakay Deo, Sister El, sa November 4 to 9 na mangyayari po yan. Hindi po kasabay nitong national and local election dahil nga po sa naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman na kung saan ang sulu ay hindi na isinasama sa Bangsamoro. Yun lang po ay para sa parlamento. Pero siyempre, may filing pa rin po kahit sa sulu mula sa gobernador hanggang pinakamababang konsehal. At wala po tayong na-report o reported na untoward incident. Sapagkat Sir Lakay Deo, Sister El, ang ginawa po natin doon sa mga lugar na may posibilidad na maaari magkaroon ng konting kaguluhan o hindi pagkakaunawaan, nag-create po tayo ng mga tinatawag na satellite yung pong acceptance ng Certificate of Candidacy upang kahit paano yung mga filers doon ay may option
kung saan nila gugustuhin na mag-file ng kanilang kandidatura. Chairman, balikan natin ang sulo. Paano po yung mga, alam po natin na may mga member of the parliament na taga-sulo. Ayan, like former Yusek Nabiltan, member of the parliament. Paano ngayon siya, ano ang dapat takbuhan niya? Sa barn pa rin ba o dito na sa national government, national election? Sir Lacaideo, sapagkat si ating member of parliament na Biltan ay kasalukuyan, siya pa rin naman ay miyembro ng parliament. In fact, nakalagay po sa election code na naipasa ng mismong parlamento na lahat ng appointed ng Pangulo na naging miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ay mananatili sa kanilang posisyon bagamat sila ay appointed, sapagkat nakalagay mismo sa batas na ginawa po nila, yung pinaka-act of parliament na tinatawag. Ngayon po, siyempre, dahil sa desisyon ng Korte Suprema na tinatanggal ang sulu, ay dapat po kasi yung 80 Lacaideo at Sister L ang miyembro ng parlamento sa Bangsamoro. Pero sa pagkakatanggal po ng sulu, meron po siya dapat na 7 representante, magiging 73 na lamang po. At bagamat, kung hindi pa ako nagkakamali, sina Sir Nabiltan ay nag-file ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sir Lacaideo, yung po kasing desisyon ng Korte Suprema ay immediately executory. So no choice po ang COMELEC kung hindi ipatupad po namin yung 73 kahit pa ang nire-require ng election code nila at ng organic law ay 80. So magpapahalal po kami ng 73 na hindi kasama, Sir Lacaideo, Sister L, ang sulu na may 7. So kung paano po yung mangyayari sa 7, naghihintay po kami ng batas o naghihintay kami ng aksyon ng parlamento kung yan ay i-distribute sa natitirang probinsya ng Lanao, Maguindanao, Basilan o Tawi-Tawi. So masalimuot pala yan, Chairman, ano? Opo, Sir Lacaideo, pero minarapat po ng inyong Commission on Elections na ituloy ang halalan sapagkat yan po'y mandato natin. Wala naman po nagpapatigil sa amin kahit po ang ating katasasang hukuman na iwag ituloy ang halalan sa Bangsamoro. Kaya po tinuloy namin, minus nga lang po 7 mula sa sulu na nagre-representa ng kanilang miyembro dapat sa parlamento. Ayan. So ano nga advice nyo sa mga taga-sulu like Nabiltan, Chairman? Nakakaya po mag-advise pero hindi. Sobrang po natin ginagalang si Sir Nabil at yun ay kaibigan natin. Siyempre may ibang posisyon po na available dyan. Pero siyempre sa ating pong palagay, sila naman ay may karapatan talagang mag-file pa ng motion for reconsideration sa Korte Suprema at maaari naghihintay sila ng aksyon ng Korte Suprema. Kung magkakaganon po naman, ang filing pa rin naman ng candidacy para sa mga miyembro ng parlamento sa Bangsamoro ay November 4 to 9. Sadya po talagang hinuli natin yon upang makapag-transition at mapagbigyan pa rin yung mga bagong developments na pwede mangyari dyan sa Bangsamoro. Chairman George Garcia, sir, mayroon po kasi tayo dito po sa lugar namin sa Albay, alam na for sure alam niyo po ito, yung kay former Governor Noel Rosal. Siya po ay dinismiss po sa serbisyo and permanently barred ng ombudsman na mag-hold po ng public office. Pero siya po ay nakapag-file ng COC as governor, running for governor again po ng Albay. Anong mangyayari doon, Chairman? Si Sir L. Lacaideo, ganito po yun. May nilabas po ang COMELEC 2 linggo na nakalilipas na isang resolusyon na kung saan sinasabi namin lahat ng desisyon ng opisina ng Ombudsman sa administrative na kaso na may dismissal from the service and perpetual disqualification to hold public office ay amin pong ipapatupad. Ibig sabihin po kung may mga magpa-file ng candidacy na ganyan, maliban na lang kung may makukuhang TRO mula sa Court of Appeals upang pahintuin yung desisyon ng Ombudsman ay amin pong ipapatupad sapagkat yan po ay paggalang sa naging desisyon ng opisina ng Ombudsman. At ang nakalagay po sa batas, yung Republic Act 6770 o yung buong Ombudsman Act, na ang desisyon ng Ombudsman ay immediately executory although hindi siya final. Maliban na lang kung i-TRO siya ng Court of Appeals. Kaya po bilang pagtalima dyan, ay amin pong ipapatupad dyan. Ngayon po, namomonitor po namin, Sir Lacaideo, kahit po Sister L dyan po sa Albay, meron po sa Cebu, meron din po sa Tarlac,
meron din po sa ibang parte ng ating bansa na naigawad ng ombudsman ay dismissal with perpetual disqualification to hold public office. And therefore, kami po ay tatalima doon sa naging desisyon na yan ng ombudsman. Ipapatupad po namin yan. Maliban na lang, again, inuulit natin, kung may TRO o injunction o temporary restraining order mula sa mas mataas na hukuman. Di ba, so mababali, wala na yung dating policy o regulasyon na jurisprudence, Chairman Garcia, sir, kasi nung naalam mo ang Halosos, dating Congressman Romy Halosos, di ba, convicted yan, although na hindi pa final dahil nag-appeal sa Supreme Court, pero siya ay tumakbong, nakakulong na nga sa Muntinlupa, tumakbong congressman at nanalo pa. So yung mga ganong policy hindi na uubra ngayon, Chairman. Sir Lacaideo, yung pong kasong Halosos versus Comelec, yan po ay kasong kriminal na kung saan sabi ng atin pong umiiral na batas, Omnibus Election Code, Section 68, ay hindi mo muna i-disqualify yung mga kandidato na hindi final and executory in judgment. Yung pong kaso po niya ay kasong kriminal and therefore hindi po final and executory yung judgment sapagkat nakaapila pa. Subalit pagka po administrative case, sabi na po ng Ombudsman Act, ang desisyon ng opisina ng Ombudsman ay immediately executory, maaari hindi man siya final. And therefore, ipapatupad po ng Commission ng Election yung mandatong yan na nakalagay mismo sa atin sa batas. So tama po yan, pagkasong kriminal ay pwede pa pong makatakbo, pwede pa ngang mahalal hanggat hindi pinal ang desisyon. Yung po ang dahilan din kung bakit, Sir Lacaideo, Sister L, meron po tayo mga kababayan na sila po ay persons deprived of liberty, yung mga nakakulong. Pero nakaapila pa yung kaso, nililitis pa ang kaso, sila pong lahat ay pwede pang makaboto sapagkat hindi pa pinal ang kanilang mga kaso, lalo yung kaso ay kriminal. Iba po kasi yung kasong administratibo. Ayun na. Nako. Maraming salamat, Professor, sa iyong lecture. Thank you. Maraming salamat po, Sir. Chairman, sir, thank you very much. Thank you so much po, Ayan, Chairman. very accommodating. Maraming salamat, Comelec Chairman Boy George Garcia. Daming Busy Lakay ang Comelec ngayon. Umuus ang cellphone niya ngayon. Jingle ang Jingle ang pahinga. Sandali lamang, Leta Narciso, andyan na ba ang incoming DILG Secretary John Vic? Standby. O nga pala, ha? Ayan, Opsilon ba itong si Opsilon Sigma Fraternity ba itong si incoming Secretary John Vic Remulla? Ba't ang daming mga Opsilonians na buwabati rito, ha? Ayan, pakisabi naman na si Governor John Vic Remulla as incoming new DILG Secretary, ayan, pa-congratulate mula sa kanyang mga brand, ha? Ayan, sa Opsilon Sigma Opsilon Sigma Phi. Ayan. Baka nga Lakay. Ayan. Magbrad din sila magkapatid. Si Secretary Boying, Opsilon yan din ito. Ha? Ayan. Binabati ni Opsilon yan Buddy Vargas. Daming Oy Lakay, bago tayo mag-commercial, may babatiin lang ako. Ayan, Sino? babatiin ko ang team ni Supremo na nandyan sa San Jose City, sa Nueva Ecija. Namigay daw sila ng mga ng ayuda sa mga kababayan natin dyan, kabilang na ang mga senior citizens, PWDs, single parents at mga estudyante, Lakay. At batiin ko ang Team Supremo, of course, si GM Mark Lapid, COS Ricky Elieto, Ray Lapid, Ryan Reyes, Benji Navia, Benzon Dalina, Robert Mesa, Alain Lapid, Mike Belen at Kirk Cadel, and of course Sir Florante, ano bang bansag mo sa kanya, Lakay? Anak ng Supremo Rosales. Supremo, And of course, si Supremo Lito Lapid. Hi Sen, good morning po. Ayan, okay. Maraming salamat, Sister L. At eto rin, babatin din natin ng happy birthday si Rene Balibag, dating board member ng Bali Golf at member ng KBP. Abroad kasi ito si Rene Balibag, ha? Binabati ni Governor Ben Ebardone ng Eastern Samar. Mr. Colonel Freddy Halasco, happy birthday. Mr. General Gordon Descanso, ha? Abay, binabati ng mga mayor ng Sandigan 82, ha? Mayor Benji Magalo ng Baguio City, Mayor Elmer Soria ng San Marcelino, Zambales, Mayor Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan, Mayor Cesar Areza ng Pagsanhan, Laguna, Mayor Edlado ng Mamburao Oriental, Mindoro, Mayor Amin Undog ng Sulu,
at Mayor Lisander Suerte. At happy birthday din kay Congressman Shane Fua ay ng Siquijor. Happy birthday kong Shane Fua. Ayan, kumusta ang politika dyan sa Siquijor? Ayan, Sister L. Ang dating Pangulong Digong Duterte o yung mga reporter sa detent, ha? Nauna ka na daw lakay eh. Ayan. So, abangan mo na lang dyan, Boy G. Alas 2:30, ayan, inaasang darating ang dating Pangulong Digong at dating Labor Secretary, MECO Chairman Silvestre Bebot Bello III. Flash Report. Flash Report! Batas na magpapalakas sa lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng bansa, pirmado na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang matagal na nating sinasabi, Mr. President, Commander-in-Chief. Ayan, buhay mo Elizalde Tools. Ayan, alam mo yung Elizalde Tools, yung Armalite, Sister L? Hindi ko Di mo na inabutan yan. Ang gumagawa ng M16 Armalite rifle noon, Pilipinas, Elizalde Tools. Ayan. Sino may-ari? Gusto ko bagitin mo eh. Freddy! Ayan, boss, good morning. Ang galing, no? Lakay. Elizalde Tools at yung mga gumagawa ng mga magandang barko dyan sa Cebu. Ayan, gawang Pinoy din. Pagkatapos dadalhin sa Amsterdam, di Netherlands, tatatakan, made in Netherlands. Patay tayo dyan. Samantalang gawa ng Cebu. Gawa sa Pilipinas. Yes. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, ganap ng batas ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12024 sa isang seremonya sa Malacanang ngayong umaga. Layo nitong bumuo ng national defense industry at magkaroon ng sapat na defense assets at hardware sa bansa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang SRDP ay maglalatag ng pundasyon para maging self-reliant ang Pilipinas sa pamagitan ng sariling resources at capabilities. Ilang dekada na anyang nakadepende tayo sa ibang mga bansa para sa pangangailangan ng militar, kaya panahon nang magkaroon ng sariling defense posture sa harap na rin ng komplikadong geopolitical environment. Narito si Pangulong Marcos. It is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, Lakay, nakapanumpa na si bagong DILG Secretary John Vic Remulla. Yes, Lakay. Kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Nangako ang bagong DILG Secretary na palalakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at mga pulis tungo sa patas na karapatan ng mga Pilipino. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Sabi siguro ng dating Pangulong Marcos at dating Governor Johnny Wapog Remulla, doon sa kabilang buhay. Ayan, kita mga anak natin, ayan, parang tayo lang. Kampi-kampi. Ayan, next generation na ito, Lakay. Ayan, ito yung mga anak natin. Ayan, kita mo, sama-sama. Ayan, iba talaga ang may pinagsamahan. Daming. Parang linya ng inumin yun. Inumin na kalalasing. Standby Raymond Datpa, standby Val Gonzalez, standby Grace Vera Sansano, standby Manong Chabit. Andiyan ba si Manong Chabit, Ano bang lahat na gusto pa maging senador ang dating Governor Luis Chabit Singson. Mamimigay daw kasi siya, Lakay, ng pera. Oo nga pala, inabangan pala kahapon hindi dala yung manigan. Manigan niya. Bawal yun, Lakay. Bawal ba yun? Hindi, wala pa ng mga sa bagay, wala pa naman. Kung gusto mo lang mamigay. Ayan. Abay, si Piche doon, hindi na makatakbo sa Surigao del Sur. Ayan, nakalamon to ni Congressman Momo. Ayan. Anyway, oras, Sister L. Standby Raymond, standby Val, standby Grace Vera Sansano. 9:50. May si Deo. Deo, makalma pagtutusan nyo.
Nakut, marami na bulabog sa ating mga kasama sa media. Nagtatawagan na. Marami na ba ang nagme-message sa'yo, Lakay? Ayan. Abangan nyo po, 2:30. Ayan. Mamayang hapon, ayan, magsasama po ang dating Pangulong Digong Duterte at former Secretary Silvestre Bebot W. III. Mag-file po ng COC sa detent sa Manila Hotel bilang sa pagkasenador. Ayan. Good luck. Ayan. Anyway, binabati natin, ang mga brethren ha, baka hindi po nyo alam, tumatakbo rin pala ha, si General Bong Faji Pajardo ha. Ayan, si Kuyang Juna Samaniego, Pats Arbas, Abay Rainier Lorenzo, ayan, Shamsuddin, sila po ay tatakbo rin ha. Ayan, tatakbo rin sa pagka Junior Grand Warden. Kala ko nag-file na consider. Ito, tatakbong Congressman, Attorney Orlando din ng Marinduque, ha? Abay, magniniyog, ayan, magniniyog party list, ayan, at RD, Attorney Byong Garing, good luck, tatakbong Congressman ng Muntinlupa City. At binabati, ang magiging caretaker pala, ha? Ba't yun ang gawing caretaker si Vice President Sara Duterte Carpio? Ayan, habang wala po ang Pangulong Marcos dadalo sa ASEAN Summit sa Laos, ang magiging caretaker, ha? Tatlo, ha? Ayan, of course, Little President Apo Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla, at Secretary Condring Estella III ng DAR. Ayan. Okay, report mula sa Senado, ha? Dating PNP Chief Benjamin Acorda inaasang dadalo sa Senate hearing ngayon tungkol sa Pogo. Aris 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor, dadalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa Philippine Offshore Gaming Operator si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Ito'y upang mabigyan siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag hinggil sa mga inilabas na larawan na kasama niyang mga may kaugnayan sa Pogo. Kabilang dito sina Tony Yang ng Cagayan de Oro at grupo ni Nasual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay at Wesley Goo na kapatid ni Alice Goo. Ayon sa office ni Senador Risa Hontiveros, nag-confirm na si Acorda na siya ay dadalo sa pagdinig ngayong umaga at base doon sa ating impormasyon ay nandito na nga sa Senado. Matapos lumabas ang mga larawan ay naglabas ng pahayag si Acorda na wala umano itong kinalaman sa operasyon ng Pogo. Wala din umano siyang kinalaman din sa pangyaring pagtakas ligo mula sa bansa. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Dumako tayo kay Val Gonzales, Sister L. Actress naman, ito Lakay. Actress na si Aiko Melendez, naghain naman ng COC para sa pagtakbong muli bilang konsihal ng ika-5 distrito ng Quezon City. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor, nais bumalik bilang konsihal ng Quezon City si Actress Aiko Melendez. Kahapon ng hapon naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Melendez na incumbent councilor ng ika-5 distrito ng Lungsod Quezon. Kung muling papalarin ay nasa second term na ng kanyang panunungkulan ng aktres. Madalang ang mga nag-aay ng COC dito sa Quezon City Comelec mula pagbukas ng alas 8 kaninang umaga. Mayor Sister L ay 2 pa lamang ang nagpa-file ng kandidatura at ito'y mula sa isang re-electionist na councilor ng 5th District na si Joseph Bisaya. Sinundan ito ng isa pang tatakbo para labanan din si Mayor Joy Del Monte sa pagka-alkalde. Isang 63 anyos na construction supervisor na si Diosdado Peralta ang naghain ngayon ng COC para sa pagka-mayor ng Quezon City. Sabi ni Peralta, dadagdagan daw niya ng 500 ang 142 barangay ng Quezon City. Ito raw ay para matutukan. Val, sandali. Yes, Mayor. Itong Diosdado Peralta, si dating Chief Justice ba yan? Hindi, iba. Kapangalan lang, kala ko. Iba. Okay, sige, proceed. Construction supervisor na mayroong talent sa pagsasalita sa entablado. Wow. Si Peralta, na ayon sa kanya, Mayor, nagsisisigaw kanina rito, dadagdagan daw niya ng 500 na mga barangay pa ang 142 barangays na ng Quezon City. Ito raw ay para matutukan yung malaking bilang ng mga residente
dito sa pinakamalaking siyudad sa Metro Maynila o Metro Manila. Mayroon din na rin katunggali mayor itong si Vice Mayor Gian Soto, isang taxi driver na dating konsihal ng barangay sa District 5 ang makakalaban din nitong si Vice Mayor Soto sa katauhan ng isang Dante Villarta na tatakbo naman sa pagiging independyente. Mula rito sa lokal na tanggapan ng COMELEC dito sa Quezon City, Val Gonzales, Bakti Mayor at Sister N. Maraming salamat, Val Gonzales. Pumayat si Aiko Melendez. Oo, Lakay. Sobrang slim na niya. Oo, ang kasing slim ni Grace Vera Sansano. Sabi ni Miss Grace, Lakay, ano yun? Si Governor Mamba Lakay. Formal na nagsumite ng kanyang COC ngayong umaga at kasi mukhang naniniwala siya Lakay sa infinity number 8. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, Mayor. Sa paniniwalang swerte nga, ang araw ng 8 ngayon, sa buwan ng Oktubre, ang huling araw ng pagsusumiti ng COC sa pagtakbo ngayong mid-year local and national election. Sinamahan ng mga kapamilya, kamag-anak at mga taga-suporta si Cagayan Governor Manuel Mamba na nanungkulan bilang public servant sa loob ng 37 taon at sa pag-upo naman bilang gobernador ay nakatatlong termino ito. Makakapart niya ang dating PNP Chief Retired General Edgardo Manong Egay Aglipay kasama ang kanyang may bahay na si Attorney Mabel. Masayang sinalubong ang naturang gobernador ng mga kanyang kababayan at taga-suporta. Ang One Cagayan na isinusulong ng Partido Aglipay at Mamba Team. Si Governor Mamba ay naniniwala na kailangan pa rin pagpatuloy ang mga sinimulan ng kanyang panunungkulan. Makakalaban nila ang may bahay ni Congressman Joseph Lara sa 3rd District na si Dr. Sara Lara at tatakbo naman bilang vice-gobernador si board member Odi, habang si Congressman Joseph Lara ay inaasahang tatakbo pa rin sa ikatlong distrito. Tatakbo rin gobernador ng lalawigan ng Cagayan si Vice Governor Melvin Guardas. Yan, ang ating update. Ito. Grace, isa na lang. Sino makalaban ni Mayor Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan? Ano siya, bago ngayong... si Brother Romy Garcia, former mayor, di ba tatakbo? Tatakbo, Lakay. Lalabanan si Mayor Rambo? Yun ang aking nabalitaan kahapon. Kasi kahapon ng hapon pa lang ang mga mayor, yun pa lang sila mag-file. Okay, sige. So, ngayong araw na to, makikita ko na ang tabuan ng mga nagsumiti ng COC sa buong Cagayan. Lakay Dayo. Okay, maraming salamat, Gracia. Muchas gracias. Yes, Lakay. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan kahit walang formality. Batiin din natin. Good luck din. Happy birthday muna kay Mayor Zenny, kapatid. Si Attorney Rene Sarmiento. Magkapatid pala si Mayor Zenny Sarmiento at si Attorney Rene Sarmiento, dating COMELEC Commissioner. Ayan. Attorney Rene Sarmiento, good morning, Commissioner. Si Lorraine Sarmiento, ayan, tatakbo po ang mayor dyan sa Zambales. At happy birthday din kay Sugar, Sugar. Si Samantha, ayan, ng Easy Rock. Happy birthday, Sugar sa El Barrios ng Easy Rock. Ayan, 63. Anong dial na nga ba ng ako? 63.6? Gusto ko yung hindi natin alam. 96.3 Lakay. Ayan, 96.3. Ano ba yan? Nabaliktad mo lang. Yung naging 63 tapos narambol. Ayan. Narambol mo lang. Si Lionel Benjamin ng Drama Department. Ayan, happy birthday, Urok.
binabati ka ni Osang, ayan. At si Jack Taruk, aba, happy birthday Jack. Ayan, binabati ni Popoy Taruk at Jay Taruk at Joan Taruk, ayan. At binabati natin si Kuya Attorney Gerard Teruel, aba, re-electionist daw na konsihal ng Calamba City. Ayan, binabati ng mga brethren sa Labong Lodge sa number 59. Sabi ni Kuyang Dado Melegrito. Ayan. At yung nga pala yung DJ natin sa Lab Radio, si Chris Chuper. Si Chris Chuper. Ay, siya ay tatakbong konsihal. Tumatakbo ring konsihal. Ayan. Ang tambalan, ang dating tambalan. Si Nicole Yala, tatakbo rin. Sa CCP Complex. Magme-mayor. Ay, hindi pala pwedeng kalabanin si Lakay Mayor Deo Macalma. Pero Lakay, inform lang natin yung mga nanonood, nakikinig. Meron pala Lakay kasi lumabas na balita na kinansila daw ang COC ni Senator Lito Lapid. Pinapalinaw po na ito po ay fake news. Ayan, may lumalabas sa social media Lakay na kinansila ang COC ni Senator Lito Lapid. Yan po ay gawa-gawa lamang po at wala pong katotohanan. Siguro gawa-gawa ng mga kontrabida sa Batang Quiapo yan. Pero Lakay, good luck ko lang ang aking tsuhin na nakapag-file ng kanyang COC din dyan sa munisipyo ng Jubillar bilang Vice Mayor. Siya ngayon Lakay incumbent at muling tatakbong Vice Mayor ng aming bayan. Ayan. Si Tito Cesar Cadag Arellano. At doon sa amin sa Pinili Ilocos Norte, Manong Perlito Coloma, ha? Ayan, sabi nga pala Manong Perlito, ayan. Sino mga kandidato sa atin sa Pinili Ilocos Norte? Sinong lalaban kay Mayor Romel Labasan? Si retired general. Ayan, Joel Pagdilaw. Parang medyo familiar sa akin ang pangalan niya. Dati sa NCRPO, Sister L. At yung nga pala sa Paway Ilocos Norte, ha? Kuyang Jesse, ayan. Sino ba mga tatakbong mayor dyan sa atin sa Paway Ilocos Norte? Ayan. Okay, good luck. Abangan natin mamaya ang dating Pangulong Digong, ha? 2:30 dyan sa the 10th of the air ka. Ayan. The 10th. Ay, of mic ka. Ayan. Of the air, of mic. May correction daw lang kay si Tita Malu sa'yo eh. Kapangalan lang. Akala ko yung si Attorney Rene Sarmiento na nagbe-birthday ngayon na kapatid ni Mayor Zenny Mendoza ng Talisay, Batangas, ay kapangalan lang pala si dating commissioner ng COMELEC. Ayan. Rene Sarmiento, dating human rights lawyer. Ay, Mayor Lorena Sarmiento, ikaw ba'y tatakbo, ha? At yan na po ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Saya-saya ng politika, ano? Ha? The best entertainment ever. Papakamot ako ng ulo na tayo. Kasi parang ang sakit magbalita pagka politics. Ganun ba? Masakit ba o natutuwa ka? Masaya-saya. Sila ka, hindi sa akin masaya. Masaya, basta wala lang patayan. Ayan. Ayan. Pagka peaceful naman okay lang. Wag lang yung crime. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Api, stay safe everyone. God bless. Operation Tulong susunod na. Yung mga tumatawag po sa akin, huwag na kayong magbigay ng campaign fund. Wala pa tayong kalaban. Maraming kandidato, mga negosyante, tatago ngayon. Dahil solicitation na letter ngayon. Biglang nawala yun na kayo. Nasa bakasyon, nasa ibang bansa. Next year na balik. Operation Tulong, may binuhan susunod na. Bye-bye.